Matapos ilabas kamakailan ang isang kontrobersyal na film teaser kung saan tampok ang pumanaw na aktres na si Pepsi Paloma, ay sumugod naman ngayon sa korte ang veteranong host actor na si Vic Soto upang sampahan ng kaso ang direktor nito, si Troy Gomez. Sa report! Naghaya ng TV host and movie actor na si Vic Soto ng kasong kriminal laban sa movie director na si Daryl Yap. Si Soto ay sinamahan ng kanyang may bahay na si Pauline Luna sa Muntinlupa Regional Trial Court sa pagsasampa ng kaso araw ng Huwebes. A lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Ayon naman kay Attorney Enrique de la Cruz Jr., abogado ni Soto, 19 counts ng cyber libel ang kanilang inirereklamo laban kay Yap dahil sa mapanirang teaser video ng upcoming na movie na The Rapists of Pepsi Paloma. Sa trailer ay highlight sa eksena ang pagtatanong kung ni-rape nga ba ni Vic Soto si Pepsi Paloma. Ayon sa abogado, masama ang naging dulot ng trailer sa pamilya ni Soto. Nakatatanggap anya ng rape threat si Pauline at pambubuli naman ang nararanasan ng kanilang anak na si Tali sa eskwelahan. Maraming physical threats. So nalilimitahan ngayon ang movement ng aming kliyente dahil natatakot sila ngayon pumunta sa mga public spaces nang walang bodyguards, mga ganun. Na dati hindi naman nila kailangan. Nakita niyo naman how well-loved he is. Yeah. And mababago yung ganyang kilos niya at pakikitungo sa tao kapag nagpatuloy yung ganitong mga physical threats. Sa isinampang cyber libel case ay may kalakip din itong claim for moral damages na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. No, kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Kaugnay nito ay pinag-uutos na ng Muntinlupa RTC na tanggalin ang trailer ng pelikula at pagtigil sa pelikula sa lahat ng platform sakaling lalabas. Ito ay matapos katigan ng korte ngayong araw ang petisyon ng kampo ni Soto na writ of habeas data na isinampa 2 araw na ang nakararaan. Ayon sa abogado, isinampa nila ang petisyon dahil sa nilabag ng pelikula ni Yap ang privacy rights ni Soto. Yung po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Sa kabilang banda ay inihayag naman ni Direk Daryl Yap sa kanyang post sa Meta na malayang makapagsampa ng kaso ang sinuman. Naniniwala ang direktor na sa pamamagitan nito ay mas lilinaw ang katotohanan at masasagot ang mga katanungan sa issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.